Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Makabayan kami. Ulul! Makabayan. Makabayan! Bakit kanyo? Ano pinupuntirya ninyo? Yung buntot? Wala dyan ng laban. Ang laban nandun. Sabi nga ni Magalong, ang laban nasa Kongreso. Andun talaga nga ulo eh. Ang laki nga nung hayop na ahas na nandun eh. Yung iba na wala na. Nagsingim papawid na. Yun ang dapat nating hinahanap. Hindi yung buntot na yung mga kontraktor, DPWH, nakokornian ako eh. Kaya tuloy, ito. Diba yung aking panimulang bati ay yung nahuli, yung video, kita? O si First Lady? Alam niyo kung bakit? Ha? Bakit kanyo? Kasi sumasali pa siya para talagang pukpukin yung mga kontraktor. Oh. Ladies and gentlemen, etong ginawa ni First Lady pagdalaw doon sa film heritage na hindi pa daw natatapos ay isang propaganda. Ha? Isang propaganda. Tingnan mo, hindi nga siya nagpa-interview, tila tumatakbo pa, tila umiiwas. Huwag naman natin sabihin tumatakbo, umiiwas sa media. Pero ba't siya naandun? Ba't siya nakuhanan ng media? Ganon eh, style eh. Para talagang ang yung mga kontraktor na hindi nakakatapos ay pinupuna ng pamahalaan ni Marcos Jr. Gago! Para talaga ang dating walang kasalanan ang Marcos administration. Tingnan nyo nga, sabi nga ni Claire Castro, eto lang presidente ang nagmatapang na tumingin ng korupsyon sa DPWH. Gago! Alam mo, si Judas, yung nagbetray sa Panginoong Yesus, wala sa labas. Tandaan niyo yun. Panoorin ninyo, The Chosen sa Netflix, wala sa labas. Nasaan? Nasa loob. Nasa mga disipulo kasama ng Panginoong Hesus. At nandun siya. At eventually, kaya nga, di ba, sabi pa doon na Judas Iscariot will be remembered in history. Di ba? Parang sinasabing ganon. Oh, totoo naman. He will be remembered na he witnessed all the miracles, all the amazing things that the Lord Jesus Christ did. And yet, he betrayed the Lord. Naandun ang ahas. Ang tunay na ahas nasa Malacanang at nasa Kamara. Huwag kayong yung mga Pariseyo, yung mga Sadducees, yung ibang mga rabay doon. Wala yun. Ang tunay na ahas si Judas. Sino ba ang Judas natin ngayon? Kasi doon sa The Chosen, pogi yung Judas eh. Hindi siya mataba. Grabe ka naman, banat ba? Makasabi ka naman ng mataba. Nasasaktan ba yung mga matataba tulad ko? Totoo! Hindi kasi pagkaalam ko sa ahas talaga payat eh. Hindi mataba. Eh ngayon, mga kababayan, sino po ba sa tingin ninyo ang ahas? O ito, tingnan natin yung video na tila pautot na naman ng Malacanang para sisihin ng mga kontraktor na ang talagang issue naman ay hindi yung kontraktor.
Yung naglagay ng pera, at kayo ng mga... Hindi pa rin tapos ng kumpanya ng pamilya Diskaya ang proyekto sa Philippine Film Heritage Building sa Intramuros, Maynila. Ikinadismaya yan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Ngayong araw dapat matatapos ang reconstruction nitong Philippine Film Heritage Building sa Intramuros, Manila. Ito sana ang magiging tanggapan ng Film Development Council of the Philippines. Pero sumapit na ang deadline, hindi pa rin tapos ang construction. Inabutan namin si First Lady Liza Araneta Marcos na umiikot sa gusali pero hindi na ito nagpaunlak ng panayam. Grabe, no? Talaga, ano to? May patawag ng media? May patawag ng media, may video para talaga malaman na, oy, si First Lady, tinitingnan yung mga hindi nagawa dyan sa kanyang construction ng Diskaya. Para talaga sisihin ng mga kontraktor at sabihin ng mga kurapya, mga yan. Di ba? Anong pautot yan? Nadiskubre na walang alulod ang gusali. Ang sinima, ginagawa pa rin hanggang ngayon. Ang elevator, hindi pulido ang finishing. Ang ibang silid, cement finish, sa halip na naka-tiles. Ang contractor nito, ang Great Pacific Builders and General Contractor Inc. na pag-aari na naman ng mga Diskaya. Higit 107 million pesos ang halaga ng kontrata. Dapat lang nilang ayusin. At tignan natin kung ano pa ang magagawa nila. Kasi Abay, may bago na tayong presidente. Anak ka ng wewe. Alam mo, hindi mapigilan ng bunganga nito, no? Hindi, totoo lang. Hindi talaga mapigilan ng bunganga nito. Meron na siyang press briefing, tapos pupunta pa siya talaga. Diyan sa mga ganyan, yung asal presidente. Tapos, may vlog pa yan. Oh! Para talaga halatang halata eh. Naku, yung si Claire, alam mo kung ako sa'yo, sagutin nyo na lang yung kabaro ninyo. Mamaya pag-uusapan natin kasi binanata sila ng mga yung kabaro niya. Nagwawarla na ngayon! Oh, di ba? Sinong kabaro? Unya-unya, kikwento ko sa inyo. Unya-unya. wala silang magagawa, lalo itong magiging, hindi magiging maganda ang resulta, might as well, humarap na lang sila sa kaso. Dismayado si First Lady, lalo't tulong raw sana ito sa film industry. Una, sabi niya, pakiramdam niya is, tayo pa ba na nasa gobyerno, magbibigay lang sana ng isang regalo sa film industry. Siya pang naloko. Hindi ba? So, mas masakit yun. Pero hindi pa po natin nakausap ang Pangulo patungkol dito. Pero definitely, pag nalaman din niya to, magagalit po yun. Naks naman, para talagang concern na concern ng Malacanang, ano? O, saan ba galing ang budget? Sino ba naglagay ng budget dyan? Gago! Laglagan na, kawawa. Alam mo, ako, naaawa na ako sa mga kontraktor, ha? Hindi, ito walang biro. Bakit? Kasi pambira, ginamit sila eh. Ginamit sila nitong mga congressman. Oh, mantakin mo, nilagyan sila ng budget. Oh, ito ha, hati-hati tayo dito. Oh. Etong DPWH, ginamit din. Pagka nai-release na yung alam nyo na, yung lagayan sa amin. Yung sa amin dyan, ha? Nilagyan kayo. Nagkabukingan, anak ng tutsang kalabaw. Hindi, kasi, eto ilagay nyo yung sarili nyo doon sa kontraktor. Ilagay nyo yung sarili ninyo. Halimbawa, 100 million. Halimbawa lang, 100 million ng project. Hiningi sa'yo yung 40% ng kung sino mang congressman na naglagay dyan. Alam nyo naman na kung sino yan. Tapos hiningi pa sa inyo yung 40% ng ilang opisyal ng DPWH. Ang natira na lang, ilan? 20. Siyempre, pagagawa mo yun, sa'yo rin yung 10 doon. Yeah? Halimbawa, so 10 na lang matitira, 10% na lang matitira doon sa talagang ilalagak na mga material, mga panggawa. Makakagawa ka ba nun? Tapos nung nagkalaglagan, ikaw ngayon na nilaglag at sinabing, yari ka ngayon, ikaw sisisihin namin. Tangina ninyo, pagkatapos ninyo kinuha yung more than half of the budget,
Ha? Biglang kami ilalaglag nyo. Kaya kung meron tayong mga kontraktor dito na nakikinig kayo sa akin, ha? Tandaan ninyo, kayo forever na kontraktor. Oh. Huwag niyong hayaan na masira ang inyong pangalan. Ilaglag ninyo kung sino yung mga kadil ninyong congressman. Ilaglag ninyo kung sino yung kadil ninyong DPWH dahil sila binoboto lang ng taong bayan yung mga congressman. Yung DPWH, malalaglag din niya, huwag kayo mag-alala. Pero yung mga congressman na kumukuha sa inyo, ilaglag ninyo nang hindi na maiboto uli. Diba? Kayo ang kawawa. Kayo na nga lang pinakakonti na kukuha. Kayo pa kawawa. Anak kayo ng wewe, oh. Diba? Ang inspeksyong ito, patunay na hindi lang flood control projects ang may sabit, kundi kahit ang ibang infrastructure project ng DPWH. Hahabulin daw ng gobyerno ang mga diskaya para ipaayos ito. Iimbestigahan din ang nangyari at posibleng kasuhan ng civil liability at estafa ang kontraktor. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Nagigets nyo na. Huli sa video. Ano yun, huli sa video? Yung pautot nila. Huling-huli. Halatang halata naman tayo dyan. Oh, kunwari, iiwas pa. Ayoko ng video. Pero binitbit si Yusik Castro. Anak ng wedding. Alam mo, pag si Yusik Castro na andyan, obvious na merong ginagawang, alam mo na, pautot itong gobyerno na ito. Yan ang katotohanan, ladies and gentlemen. Pag naandyan, kasi anong papel niyan, di ba? Ang papel niyan, tablahin ng mga Duterte. Ang papel niyan talagang, pag may issue, idadivert doon sa ibang issue sa pamamagitan ng Duterte. Alam natin na sa madaling salita, ang trabaho niyan propagandist ng Malacanang. So, I mean, bakit nandun siya? Kung talagang kung talagang gusto lang ma-check kung ano ba nangyari doon sa project, bakit kailangan may media? Bakit kailangan nandun ng itong si Yusek Claire? Oh, huling-huli yung video nyo. Oh, huling-huli yung video ninyo. Halatang halata. Tanga na lang ang hindi makaunawa dyan. Diba? Alam mo, sabi ko nga sa inyo, eto meron lang akong ipapakita sa inyong maikli. Paalala ito nung sinabi ni VP Sara Duterte noon. Bakit? Napakaganda. Balikan natin itong part na ito kasi meron siya mga nireveal dito na mukhang hindi natakel. Tapos tinawag pang fake news ito. Pero ngayon, ano nangyari? Nga kayo, di ba? Oh. Pakingge. Panoorin pala. Hindi ako Bratinela. Congressman Zaldico at ni Congressman Martin. Oh, ulitin natin. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Ayun. Yan ang katotohanan. Agoy. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya sige. pagpasensyahan mo. Okay lang. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa DepEd. Department of Education. Tingnan nyo Kung taong to prove yung kanyang sinasabing ang may hawak lang ay si Romualdez at si Zaldico, ito yung halimbawa niya at ito yung ebidensya niya. Secretary siya ng DepEd. So, hindi ito kwento-kwento, hindi ito chismis, ito yung na-experience niya mismo. Okay? Panoorin natin. 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako. Kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag in-approve na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho. Great gets nyo?
merong nilagak na budget sa DepEd para sa construction ng kung ano man dyan, mga siguro eskwelahan. Ano ginawa? Hinihingi. Sino humingi? According to VP Sara Duterte ito, ha? Sino humingi? Sige nga, sino humingi? Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? Nako! So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. Mantakin mo, putang inang yan. Hindi ito itong sabi ko nga, itong mga taong korap na ito, talagang sagad sa buto. Alam nyo, ladies and gentlemen, sabi nga ni Rizal, ang pag-asa ng bayan ay ang mga kabataan. Hindi ako naniniwala doon. Ang pag-asa ng bayan ay mga kabataang matitino at nakapag-aral. Walang biro. Kahapon, may putang ina ako na, biglang sinabunan yung aking sinasakyan. Sinita ko, nagalit pa, kabataan to. Para bang, sandali, sasakyan ko ito wag mo sabunan. Lalo lang lalabo yan, kita mong umuulan Hindi ko alam kung anong klaseng pagsasabon yung galing yan kasi minsan nagmamarke Kaya mas ayaw mong masabunan, di ba, yung ganon? Nagalit pa. Nagmumura. Sabi ko, grabe itong mga kabataan na ito. Kung sabi ko, isang itlog ka lang, sabi kong ganon, kung sakasakali. Kaya lang sabi ko, hindi na. Intindihin mo na lang kasi may mga sitwasyon talaga na hindi napalaki ng tama ng magulang. At sabi ko nga, hindi lang ito mga unang pagkakataon. Napakarami yung makikita mo mga kabataan gumagawa na ng krimen. Bakit to? Una-una, wala na kasi sila wala sila sa school Ang dami yung mga kababayan natin ngayon na wala sa school. Walang paaralan, walang pambayad. Bakit? Kasi limitado ang public Public school limitado. Bakit kanyo? Kasi nga putang inan itong mga congressman na ito. Kita ninyo, hinihingi pa. Kinukuha yung budget na para sana sa edukasyon. Kinukuha. Sino kumuha? According to VP Sara Duterte, this is not according to me. According to VP Sara Duterte, which is siya mismo yung sekretary at siya mismo ang hiningan. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5. Yan, chap-chapin. Ladies and gentlemen, pag pinakinggan nyo ngayon si Ungab, sasabihin niya yung chap-chap. Sino yan chap-chap gang? Dito, malinaw, may humingi. Sino yung humingi? Ewan ko kung sino. Pero obvious ba? Dalawa lang yung binanggit niya dyan. Para kanino? Kay Romualdez. Sino yung dalawang binanggit niya? Si Saldico at si Romualdez. Sino humingi? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero sino binanggit ni VP Sara Duterte dito? Si Saldico at si Romualdez. Kung sila lang daw nagpapatakbo ng budget at may humingi sa kanya para ibigay kay Romualdez, sino na yun? Kayo yung bahala magsabi. Ako, hindi ko alam. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction. Grabe, no? Kukunin yung 5 billion, hindi siya pumayag. Alam mo kung gaano kagarap pala mga tarantadong ito? Ayaw mong pumayag. So dadagdagan na lang namin ng 10 billion pa. Para sa amin na yun.
10 billion? What the? Ewan ko na lang kung hindi kayo magalit dito, ladies and gentlemen. Nagtatrabaho kayo para may maibulsa itong mga ukininam na to. $10 billion? Alam mo ba kung gaano kadami? Billion, no? Hindi ho million. Yung million nga lang, hindi na natin mahawakan. 10 billion pa kaya? Ewan ko na lang sa inyo kung bakit nakakatulog pa kayo ng maayos. Ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Sino may control? Yun ni Congressman Zaldico Oh. at Congressman Martin Romualdez. Agoy! Oh, ayan na, ayan na. Ang linaw. Yan ang pinakamalinaw sa malinaw. Ulitin ko, ladies and gentlemen, people of the house at mga tanga-tangang abogadong nanonood dito. May mga abogado matatalino, pero may mga abogado rin nanonood dito na binabantayan si Banatbay. Hindi po ako nagsabi niyan, si VP Sara Duterte. Ang linaw-linaw. Huwag kayong tatanga-tanga. Ang linaw ho. Kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita niyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. Net, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. Oh. Ayan na, si Chap-Chap. Sino kaya si Chap-Chap? Hindi, alam nyo, ladies and gentlemen, napakalinaw na ho nito. So maiintindihan niyo, di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod Correct. sa budget ng bayan natin. Alam mo, feeling ko, ito isang dahilan kung bakit nagalit kay VP Sara Duterte. Ayaw sumayaw ni VP Sara Duterte. Nagigets din nyo, ayaw magpakain sa sistema. Kasi, ito simple lang naman yan. Kung ako kurap, halimbawa lang kurap. Pre, 5 billion ito para dito sa project na to. Ganito na lang gawin natin. Taasan mo. Gawin mong 15 billion. Sa'yo yung 5, sa akin ang 5. Pero lahat ng ibabato mo dito, bibigyan kita ng ang 35% o basta tayo, hati tayo. Tatlo tayo maghahati. Yung tunay na proyekto, yung tunay na amount sa akin at saka sa'yo. O di ang saya sana nun, di ba? Tama, mali. Kasi kung kurap ka, ang saya nun. Di ba? Isipin mo kung kurap ka, abay, pambihirang buhay ere. 5 billion kagad sa'yo. O kaya kung gusto mo 10 billion sa'yo, sige. 10 billion sa'yo, 5 billion sa akin, 5 billion sa proyekto, gawin mo ng 20. Tang-inang yan, no? Hindi. Sabi ko nga sa inyo, kung kurap lang sana si VP Sara Duterte, pumayag na siya dyan. Hindi, binulgar niya pa ito. And the cause of this video, itong pagbubulgar niya, it caused her impeachment complaint. It caused her father to be brought sa ICC. And persecuted talaga itong mga Duterte. Alam mo yun, kung sana sumayaw lang siya. Sabi ko nga sa inyo, yung nag-alok sa akin, hindi ko na lang sasabihin kung sino yung nag-alok.